Sa mismong araw aking ika-18 kaarawan, may ginawa ako na hindi kailanman inakalang ang tatay ko na magagawa ko. Pumasok ako sa tanggapan ng local civil registry, pumirma ang papel, nagbayad para sa proseso, at binura ang apelyido niya sa lahat ng pag-aari ko sa bawat dokumento, bawat ID, at bawat legal na bakas na nakuugnay sa akin sa isang lalaking piniling makaroon ng ibang pamilya habang lumalaki akong mag-isa. Sinusubukang intindihin kung ano ang mali sa akin. Ngunit ang totoong nakpadurok sa tatay ko ay hindi ang pagpapalit ko ang pangalan, kundi ang nakisang pangungusap na iniwan ko sa isang liham sa lupang sobre. 4 na salita, 4 lang. At nagawa nito ang hindi kailanman nagawa ang 12 taong pananahimik. Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, manjaring ipaalam kung saan kayo nanonood sa comment section, at siguraduhin nakapag-subscribe na kayo. Gusto talaga naming malaman kung hanggang saan nakakarating ang aming makwento. Sana ay magustuhan ninyo ang pakikinig sa nakakawiling kwentong ito. Ako nga pala si Niana, 18 taong gulang ako at ipinanganak sa isang maliit na bayan sa Quezon na tinatawag na Lukban. Isa ito sa mga lugar kung saan kilala ang lahat ang isa't isa sa palayaw, kung saan mas mabilis kumalat ang tsismis kaysa sa signal ang data, at kung saan ang nakaraan isang tao ay hindi basta-basta nananatili sa nakaraan. Nang ako'y 6 na taong gulang, ang tatay ko, si Rendon Labador, ay nag-impake ang kanyang nga gamit isang biyernes ng gabi. Naalala ko na nakaupo ako sa hagdanan aming sementadong balkonahe, yakap ang aking matuhot, habang pinapanot siyang kinakalatkat ang itim na maleta na may emagulong na lumalagitik sa semento. Lumuhot siya. Hinawakan ang mukha ko gamit ang 2 kamay, tumitik sa aking mata, at sinabing may ayusin lang siyang nga bagay at babalik din agad. Nasa susunod na linggo ay pupunta kami sa plaza. Na mahal niya ako, at matulog na raw ako ng mahimbing. Hindi na siya bumalik para tumira kasama namin. Hindi rin nangyari ang pagpunta sa plaza. Ang nanay ko si Dimples ay walang sinabing masama tungkol sa kanya ng gabing iyon. Pumunta lang siya sa kusina, nagtimpla ang mainit na Milo na lagi niyang ginagawa para sa akin. Pinaupo niya ako sa kanyang kandungan at hinaplos-haplos ang buhok ko hanggang sa makatulog ako. Lumipas pa ang maraming taon bago ko naintindihan kung gaano kabigat ang naging kapalit ng pananahimik niyang iyon. Lumipat siya sa isang apartment sa kabilang ibayo ang bayan. 18 kilometro ang layo, isang distansyang sapat para gawing palusot, pero sapat din ang lapit para mawalan siya ang dahilan. 3 buwan pagkatapos, narinig ko sa aming kapitbahay na may nobya na raw ang tatay ko na nangangalang Tony Fowler. Pagkaraan ang 6 na buwan, nalaman ko mula sa aking tita na nakatira na sila sa isang bahay. 1 taon ang lumipas, maingat na sinabi sa akin lola ko sa side nanay ko, na pinipili ang bawat salita, na magpapakasal na sila. 7 taong gulang ako nang dumalo ako sa kasal nila. Hinatid ako ang nanay ko sa pintuan ng bahay ng pamilya ni Tony na suot ang isang asul na bestida na binili pa niya para lang sa okasyong iyon. May ribon sa likod na 3 beses niyang tinali hanggang sa maging perpekto ito. Hinalikan niya ako sa noo. Sinabing susunduin niya akong 8:00 at umalis na siya bago ko paman makitang maigi ang mukha niya. Amoy na amoy kay Tony ang isang matapang na pabangong floral na dumidikit sa memorya. Nginisian niya ako habang nagaganap ang seremonya. Hinawakan ang kamay ko pagkatapos, at sinabing ngayon ay isang pamilya na kami. Gusto kong maniwala sa kanya, 7 taong gulang pa lang ako noon. Naniniwala ang isang tao sa mga bagay na kailangan niyang paniwalaan para lang makaraos sa araw. Pero nang mismong gabing iyon, habang hinihintay kong sunduin ako ang nanay ko, nakaupo sa hagdan sa likod bahay, narinig kong nag-usap sina Tony at ang tatay ko sa kusina. Ang boses niya ay boses ni taong hindi nakikipag-away, pero nagdidikta ni Miga patakaran. Sinabi niyang kailangan daw maglagay ni limitasyon ang tatay ko, na nagtatayo sila ni bagong buhay, at ang isang bata mula sa nakaraang relasyon ay hindi maaring maging parte ng pang-araw-araw na rutina ng bahay na iyon. Sumagot ang tatay ko gamit ang mahinang boses na lagi niyang ginagamit kapag ayaw niyang gulo. 7 taong gulang ako, pero alam ko na nababaguhin ng pakusap na iyon ang lahat.
Ang ngapagbisita na dapat sana ay linggo-linggo ay naging tuwing ikalawang linggo. Ang tuwing ikalawang linggo ay naging buwan-buwan. Ang buwan-buwan ay naging kung kailan pwede, at halos hindi na siya nakapunta. Ang lola ko, si Mama Lulu, ang unang kumilos. Sumulpot siya sa bahay namin isang linggo pagkatapos ang kasal, may dalang rice cooker, 1 kilong bigas, at tingin ni isang taong napanot na ang pelikulang ito noon. Siya ang nagluluto, naghatid sa akin sa eskwelahan, at nagbabantay sa akin tuwing night shift ang nanay ko sa botika. Hindi kailanman siya nagsalita ang masama tungkol sa tatay ko ng diretsahan. Ang tanging sinabi niya ay, mahal ka ang tatay mo sa sarili niyang paraan, niya na, kaya lang ang paraan niya ay may malalaking butas. Tinago ko ang linyang iyon ng maraming taon nang hindi ko alam kung ano ang gagawin doon. Nagsimula akong ilista ang nganap akong pangako ng 8 taong gulang ako. Hindi ito planado. Kailangan ko lang ang paraan para patunayan sa sarili ko na talagang nangyari ang nga bagay-bagay. Kinuha ko ang isang hardbound notebook na ibinigay sa akin ng teacher ko bilang reward dahil ako ang pinakamasipak sa class noong quarter na iyon. At nagsimula akong isulat ang lahat. Bilok-bilok ang letra ko, may labis na pag-ingat ni isang batang nag-aaral palang magsulat ng maganda. Unang pahina. Sabi ni Papa pupunta siya sa dance program ko. August 14, hindi siya pumunta. Nag-text siya na nasiraan daw siya ang kotse. Ika-4 na pahina. Sabi ni Papa susunduin niya ako bago magpasko. Tumawag siya noong 24, sinabing masama raw ang pakiramdam ni Tony. Ika-9 na pahina. Sabi ni Papa tatawag siya tuwing Huwebes. 3 beses siyang tumawag tapos tumigil na. Hindi ako nagsusulat dahil sa galit. Nagsulat ako dahil kailangan kong ebidensya. Ebidensya na hindi ako nag-inarte, na totoo ang nga bagay na nakakasakit sa akin, na may petsa ang nga ito, na may masalitang lumabas sa bibig niya pero nawilang sa usok. Ang pra ay dumarating buwan-buwan, sakto sa oras, child support, direct deposit sa bank account nanay ko. Kumakapit ang tatay ko sa halagang iyon na parang iyon ang kanyang ticket papuntang langit. Minsan, nang tanungin siya ang tita ko kung bakit hindi siya pumunta sa graduation ko sa junior high, ang sagot niya ay ginagawa naman daw niya ang nga obligasyon niya, na walang palya ang para kapalit ng presensya. Iyon lang ang tanging matematika na alam niya. Minsan, pinanut ako ni Mama Lulu habang nagsusulat ako sa isa na namang pahina ang notebook, at tinanong niya ako kung nagtatanim ba ako ang galit. Sabi ko hindi, nakipon lang akong ngatala. Natahimik siya sandali, tapos sinabi niya, ang isang babaeng alam kung nasaan siya at kung saan siya galing ay hindi basta-basta naliligaw, anak. Hindi ko pa alam noon na ang notebook na iyon ang koleksyong iyon ang gapangako at pagkabigo na isinulat sa amga letrang naging mas direkta sa paglipas ang panahon ang magiging huling dokumentong kakailanganin kong konsultahi bago ko gawin ang desisyong magpapabago sa panggalan at buhay ko. Magaling si Tony sa ilang bagay. Magaling mag-decorate ng bahay. Magaling mag-organize ng mahandaan. Magaling magmukhang mabait sa harap ng ibang tao. Kapag may ibang tao, tinatawag niya ako sa pangalan ko, abot tenga ang ngiti. Kapag wala, ako ay anak ni Rendon, o sa mas masasamang araw, basta na lang siya. Ang unang pagkakataon na napansin ko ito ay nung isang Pasko. 9 na taong gulang ako, puno ang bahay nila nga kamag-anak mula sa pamilya niya, matito, pinsan, isang kapitbahay na laging nagdadala ng leche flan tuwing Pasko. Ipinakilala ako ni Tony sa isang babae na hindi ko pa nakikita. Siya ang anak ni Randon sa dati niyang karelasyon. Kalkuladong pahinto. Dito siya mag-stay ngayong linggo. Ngumiti ng pilit ang babae at umalis. Naiwan akong nakatayo sa pasilyo habang umaalingaw-ngaw ang nga salitang iyon. Isang nakaraang relasyon, parang isa lang akong footnote, isang detalye sa biology na kailangang banggitin pero hindi kailangang palawakin. Sa hapagkainan nung Pasko, may pwesto para sa lahat. Maupuang may numero. Mga plato na may pangalan yung klaseng pag-organisa na ginagamit ni Tony para patunayan kung gaano siya kagaling mag-asikaso. Walang pwesto na may pangalan ko. Nakita ito ang tatay ko, nagngalit ang panga. Ibubuka na sana ang bibig niya nang magsalita si Tony, okay na ang lahat. Gamit ang boses na hindi nag-iwan ang espasyo para sa reklamo. At itinikom na lang ang tatay ko ang bibig niya.
Kumuha akong upuan mula sa dirty kitchen at ipinaksiksikan ang sarili ko sa pagitan niya at ang pader. Kalahati ang plato ko ay lakpas sa lamesa sa buong oras ng kainan. Kumain ako. Hinugasan ang nga plato ko. Pumunta sa kwarto at tinawagan si Mama Lulu. Pakalipas ang 15 minuto, nasa labas na siya ang pinto. Sa lupong sasakyan, wala siyang tinanong. Iniwi niya ako sa bahay niya. Ipinaktimpla ang gatas na may pulot. At umupo sa tabi ko habang pinipigilan kong umiyak. Isang bagay lang ang sinabi niya bago ako matulog. Hindi mo kailangang ipagpilitan ang sarili mo para magkaroon ng lugar kahit saan, Niana. May sarili kang lugar. Ikaw ang dapat magdesisyon kung saan mo gustong pumunta. Iyon ang huling Pasko na ginugol ko sa bahay ni Tony. Hindi ako nagbigay ng opisyal na pahayag. Hindi ako nag-text. Basta tumigil na lang ako sa pagpunta at hinintay kung may makakapansin. Tumawag ang tatay ko makalipas ang 2 linggo at nagtanong kung okay lang ba ako. Sabi ko Hindi niya tinanong kung bakit hindi na ako bumalik. Wala rin akong binigay na paliwanag. Nang 14 ako, nakalimutan ang tatay ko ang birthday ko. Hindi yung klaseng pakalimot na nangyayari kapag naging abala sa buhay tapos maalala kinabukasan na may hiya at gagawin ang lahat para makabawi. Iyon yung pagkalimot ng taong hindi inilista sa kalendaryo niya dahil wala talaga ito sa mga plano niya. September 3 ang birthday ko. Pagkalipas ng 3 araw, may dumating na text, "Happy birthday anak. Najing busy lang. Love you." Ang nga salitang iyon na walang kuwit, walang malaking titik sa simula, walang anumang senyales na huminto man lang siya para pag-isipan ang tinatype niya, ay bumaksak sa dibdib ko na parang isang bigat na hindi ko naman hiniling na buhatin. Noong buwan din na iyon, nagpost si Tony ang album sa Facebook na pinamagatang ang aming pamilya. Malitrato ang inihaw na liempo noong linggo, weekend trip sa beach, birthday party ang isang pamangkin. Sa lahat ng litrato, nandun ang tatay ko nakangiti, nakarelax, at present. Sa kahit isang litrato, wala ako, wala, at ang pamagat ng album ay ang aming pamilya na may malinaw na letra. Matagal kong tinitigan ang pangalan ko sa ID ko sa school. Niana Romana Labador. Sinabi ko ito ng malakas, umaasang may mararamdaman ako, pakiramdam na kabilang ako, pride, o kung ano man. Ang narinig ko lang ay pangalan ng lalaking nakalimot sa birthday ko at inabot pa ang 3 araw bago niya na-realize. Nang gabing iyon, nakita ako ni Mama Lulu sa balkonahe, hawak ang ID ko, tinanong niya kung ano ang tinitingnan ko. Sabi ko tinitingnan ko ang apelyido ko. Umupo siya sa tabi ko nang walang pagmamadali. Medyo matagal kaming natahimik bago ko siya tinanong kung naging pabigat pa kailanman ang apelyido niya sa buhay niya. Pinag-isipan niya ito ng mabuti, walang pagmamadali, at sinabing ang pangalan ay parang damit. Ayos lang ito kung sukat sayo at bumabagay sa kung sino ka. Pag hindi na ito kasya, oras na lang ang hihintayin bago ka mahanap ng bago. Mula sa araw na iyon, sa tuwing may tatawag ni Ana Labador, nararamdaman ko ang bigat na binanggit niya. Ang bigat ang isang damit na hindi kailanman tinahi para sa akin. Pagkalipas ang 2 taon, noong 16 ako, nag-text ang tatay ko 1 linggo and hapon, 3 linya. Nanganak na si Toning isang lalaki. 3,2 kilogram. Okay lang si mommy at ang baby. Ginamit niya ang salitang mommy para tukuyin si Tony. Mommy. Nabasa ko iyon sa counter ng panaderya kung saan ako nagtatrabaho pagkatapos ng class. Napansin ang boss ko, si Aling Chelo, natulala ako. Tinanong niya kung okay lang ako. Sabi ko problema lang sa pamilya. Tinago ko ang cellphone ko at inayos ulit ang nga pandesal. Pag-uwi ko, binuksan ko ang laptop ko at sinear kung paano magpapalit ang pangalan sa LCR pagdating ang 18 taong gulang. Hindi dahil handa na ako, kundi dahil na curious ako. Dahil kapag ang isang kwarto ay nagsisimula ng sumikip para sa iyo, magsisimula ka ng tumingin sa pinto. Nilista ko ang gagastusin sa proseso. Sinarado ko ang tab, binuksan ko ang notebook. Pahina 38, nagsulat ako. Pambayad sa LCR. Kailangan ko ang 6 na linggong trabaho. May isang bagay na walang nagsasabi sa iyo tungkol sa paglaki na may absent na tatay. Hindi mo mararamdaman ang kawalan niya ng minsanan.
Mararamdaman mo ito ng pira-piraso. Mararamdaman mo ito kapag pinagawa kayong teacher in family tree at hindi mo alam kung ano ang ilalagay sa sangga para sa tate. Mararamdaman mo ito kapag ang lahat ng gababay sa class ay nagpa-practice ng sayaw para sa Father's Day tapos ikaw, pinapanut mo lang ang stage mula sa malayo. Mararamdaman mo ito kapag pumasa ka ng may honors sa class, at ang unang taong gusto mong tawagan ay sasagutin ang phone pagkatapos ng 3 ring at sasabing busy siya. Tatawag na lang daw siya mamaya pero hindi niya gagawin. Natuto akong makaramdam ng hindi pinapakita. Natutunan ko ito sa nanay ko, na hindi kailanman umiyak sa harap ko, na hindi kailanman nagsalita ing masama tungkol sa tatay ko ng malakas, na isinusot ang uniforme. Niya sa botika gabi-gabi na may tahimik na determinasyon ang determinasyon. Negataong nagdesisyon na ang anak, niya ay hindi dapat magproblema nega matatanda. Kaya lang, ang ganitong klaseng pagkatuto ay may kapalit. Kapag natuto kang itago ang nararamdaman mo, matututunan mo ring hindi ito iproseso. At ang hindi pinoproseso ay naipon ng patong-patong, parang latak sa ilalim na ilog. Ang lahat ng latak ko ay nasa isang hardbound notebook. Nang 17 ako, tumawag ang tatay ko. Isang totoong tawag, nakakapaktaka. Sabi niya gusto niya akong makita, na medyo naging awkward na raw sa pagitan naming dalawa at gusto niya itong ayusin. Nag-schedule kaming lunch sa susunod na Sabado. Kaming dalawa lang, wala si Tony, wala ang baby. Ito ang unang pagkakataon sa lupang maraming taon na nakaya siyang ganito. Biyernes ng gabi, may dumating na text. Nak, sa ibang araw na lang siguro. Nakasakit ang bata. Hindi ko pwedeng iwan mag-isa si Tony. Next week, promise. Next week, promise. Matagal nang nawalan ang kahulugan ang nga salitang iyon para sa akin. Binuksan ko ang notebook. Pahina 42. Nagsulat ako. Nag-schedule si Papa ang lunch. Kinansela. May sakit ang baby. Next week. Sinarado ko ang notebook at natulog na. Kinabukasan, nakita ako ang anay ko sa kusina bago siya pumasok sa trabaho, at tiningnan niya ako ang atingin na binibigay ang mga nanay kapag alam nilang may nangyari pero ayaw nilang manghimasok. Sabi ko okay lang ako. Dahan-dahan siyang tumango at umalis. Buong buhay niya. Naging tatay at nanay siya ng sabay, walang reklamo, hindi humihinging medalya, hindi ginagamit ito bilang pambata sa anumang gawin. Ayon lang talaga ang ginagawa niya dahil iyon ang kailangang gawin. November ang graduation namin sa senior high school. Tinawagan ko ang tatay ko 2 linggo bago iyon, isang bagay na bihirang-bihira kong gawin. Isang tangang pag-asa na patuloy na nakalap kahit patay na ang lahat sa paligid. Sumagot siya, pupunta raw siya. Ang boses niya ay boses ng taong umuo sa lahat ng sinasabi mo pero hindi ka naman talaga pinapakinggan. Nang araw na iyon, suot ko ang aking dark blue na toga, may hawak na parangal para sa pagiging honor student, at ang pangalan ko ay nasa unahan ang listahan dahil alphabetical. Hinanap ko agad ang nanay ko at si Mama Lulu sa mga bleachers pagkapasok ko sa auditorium. Pareho silang nasa ika-4 na hanay. Suot ni Mama Lulu ang sombrero niya na sinusuot lang niya para sa mga importanteng okasyon. Ang nanay ko ay nakasuot pa ang uniforme sa botika dahil dumiretso siya mula sa night shift para hindi niya mamiss ang kahit ano. At pagkatapos, nakita ko ang tatay ko, sa likod na hanay, sa kaliwa. Nakasuot ang polo shirt na hindi ko pa nakikitang suot niya, mas maikli ang buhok. May naramdaman ako sa dibdib ko na kinamumuhian ko yung sikip na pinahalong ginhawa at sakit, parang kapag hinawakan mo ang sugat na hindi pa nahihilom. Sa tabi niya, nakangiti si Tony sa isang tao sa 2 hanay sa unahan nila, at karga-karga ang bata. Hindi pumunta mag-isa ang tatay ko, dinala niya ang buong produksyon. Tumingin ako sa unahan at huminga ng malalim. Nang tawagin ang pangalan ko, tumayo ako, naglakad sa ayos, at maingat na umakyat sa stage dahil sa heels na hindi ako sanay suotin, kinamayan akong principal. Tinanggap ko ang diploma, tumingin ako sa audience pero wala akong makitang malinaw dahil sa nakakasilaw na ilaw. Sa isang banda ang karamihan na iyon, nakatayo ang nanay ko, pumapalakpak habang suot pa rin ang uniforme niya. Pagbaba ko ang stage, nandun ang tatay ko.
Binuksan niya ang nga braso niya. Niyakap niya ako ng medyo asiwa. Parang taong matagal nang hindi nakpapraktis gawin iyon, pero niyakap niya ako. Sabi niya proud daw siya sa akin. Apat na salita na inantay ko sa lupeng 12 taon ay tumama sa dibdib ko na parang isang sampal at yakap ng sabay. At saka binuksan ni Tony ang bibig niya. Isang ginang mula sa subdivision nila ang lumapit, binati sila, at sinabing dapat daw ay proud na proud si Tony. Inayos ni Tony ang bata sa kanyang kandungan, ngumiti gamit ang kanyang pamilyar at kalkuladong ngiti, at sinabing hindi ko siya nanay, na si Rendon ay may dati niyang sitwasyon. Dati niyang sitwasyon, 3 segundong katahimikan sa paligid, yung klaseng katahimikan na hinihigop ang lahat. Narinig ko ang hangin, narinig ko ang static mikropono sa stage, narinig ko ang paggalaw ang baby ni Tony. Tiningnan ko ang tatay ko. Nakatingin lang siya sa sahig nang hindi itinatama si Tony. Nang hindi sinasabing, Tony, tama na, walang kahit ano, nakatingin lang ang nga mata niya sa damuhan tulad ng isang lalaking nakdesisyon na naman na hindi sulit ipaglaban ang sitwasyong ito. Ang parehong desisyon na paulit-ulit niyang ginawa sa lupong 12 taon. Sumulpot si Mama Lulu sa tabi ko. Naramdaman ko ang kamay niya sa siko ko, matatak, mainit. Yung hawak ng taong inalalayan na ako sa mas malalang pagkakataon kaysa rito, wala siyang sinabi. Inalalayan lang niya akong lumabas sa bilok na iyon nang may kabaitan. Umalis ako nang hindi lumilingon. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa balkonahe ang bahay ni Mama Lulu, naririnig ang huni ng insekto sa dilim at inaamoy ang basang lupa mula sa hardin. Hindi ako umiyak, hindi ako nakaramdam ng galit. Naramdaman ko ang malamig na kalmadong natutunan kong kilalanin sa paglipas ng panahon. Ang kalmado ni isang taong tuluyan nang tumigil sa pag-asa. Nakdala si Mama Lulu ang 2 tasa ng chamomile tea at umupo sa tumba-tumba sa tabi ko. Matagal kaming hindi nakusap. Tapos tinanong ko siya tungkol sa apelyido niyang Romana. Saan ito galing? Kinuwento niya na galing ito sa lolo niya, na dumating sa Maynila mula probinsya noong 1940 nang walang kahit anong pera at naktayong sariling buhay gamit ang kanyang sariling nga kamay. Sabi niya ang apelyido daw ay parang address. Dapat nitong sabihin kung taga saan ka. Hindi para itrap ka sa isang lugar na hindi mo na tinitirhan. Tinanong ko siya kung masama bang bitawan ang isang apelyido na wala namang kahulugan para sa akin. Tumigil siya sa pagduyan sa upuan. Tiningnan niya akong tingin na hindi pa kagulat, kundi pa kilala, na parang ang tanong na iyon ay matagal na niyang iniisip ng higit pa sa inaakala ko. Sabi niya, ang pangalan ay dapat bumagay sa pagkatao mo. Kung hindi na kasya, walang masama na mahanap ka ng bago na mas makakatulong sayo. Hindi niya sinabing alisin ko ang apelyido ng tatay ko, hindi niya rin sinabing gamitin ko ang sa kanya. Binuksan lang niya ang bintana at pinahintulutan akong makita kung ano ang nasa labas. Kinabukasan, binuksan ko ulit ang laptop at hindi na isinara ang tab. Napakasimple lang ang proseso. Petition sa LCR, pagbabayading fees, paghintay ang validation, at approval. Pagkatapos noon, ay update na ang National ID, PhilHealth, at MGA School Records. Sa edad kong 18, ako na ang bahala. Hindi ko na kailangan ing pirma ing tatay ko. Binuksan ko ang banking app ko. Nakaipon ako ing 12,000 pesos sa luping 2 taong pagtatrabaho sa panaderya ni Aling Chelo. 50 pesos kada oras, hapon-hapon, naktitinda ang pandesal at nag-asikaso ang nga customer at natutunan ko na ang kalayaan sa pananalapi ay ang tanging uri ang kalayaan na hindi kailanman makukuha ang iba mula sa iyo. Nakalkula ako. September ang birthday ko. Kung isusumite ko ang papeles ngayong linggo, lalabas ang approval bago mag-enrollment para sa kursong BS Nursing na magsisimula sa October. Papasok ako sa unang araw ni class gamit ang bagong pangalan ko. Kinuha ko ang hardbound notebook. Pahina 43. Pagkatapos ang huling record ang napakong pangako, nagsulat ako gamit ang malalaki at malilinaw na letra. Ang second name ko, doon ko mismo na desisyonan. Sa sandaling iyon, hindi pa ito alam ni Mama Lulu. Tiningnan ko ang isinulat ko. Binikas ko ito ng mahina sa sarili ko.
Hindi ito pakinggan bilang isang pahihiganti, pakinggan ito bilang isang taong nahanap na ang daan na para sa kanya at sa wakas ay nakatapak na rito. Tinitiklop ko ang isang blangkong piraso ang papel at inipitsam nga pahina ang notebook. Hindi ko pa alam kung ano ang isusulat ko ron. Pero alam kong maikli lang ito. Ang ilang bagay ay hindi kailangan ang higit pa sa isang linya. Nalaman agad ang tatay ko bago pa man lumabas ang desisyon. Ang lukban ay ang klaseng bayan kung saan mabilis maglakbay ang balita. Mula sa bibig ni isa patungo sa iba, mula sa isang lamesa patungo sa iba, hanggang sa makarating ito sa dapat nitong makarating. May nakakakilala sa tao mula sa LCR na nagtatrabaho malapit sa botika ang nanay ko. At sa lupeng 3 araw, tumunok ang telepono. Iba ang tunok ng boses niya, mas malakas, mas tensyonado, sa frequency ng taong nakatanggap ni impormasyon na wala sa script na siya mismo ang naksulat para sa sarili niyang buhay. Tinanong niya kung totoo bang nakfile ako ng petition para makpalit ng pangalan. Kinumpirma ko. Sinabi kong karapatan ko yun. Natahimik siya. Tapos sinabi niyang hindi niya naintindihan kung bakit. Ang bakit na iyon ay nanatiling nakalutang sa hangin sa loop nga 3 segundo. Sumagot ako na mayroon akong 12 taong dokumentadong dahilan sa isang notebook na pwede kong isa-isahin sa kanya kung gusto niya. Natahimik na naman siya. Sa background, narinig ko ang boses ni Tony na nagtatanong kung anong nangyayari. Tinakpan ang tatay ko ang mic, pero narinig ko pa rin ang garalgal na tunog ang gisang nagumpisang pagtatalo. Sabi niya tatawag na lang daw siya ulit. Ako ang unang nagbabaeng telepono. 4 na beses siyang tumawag sa mga sumunod na 3 araw. Hindi ko sinagot ang kahit isa, hindi dahil galit ako, kundi dahil wala na akong kailangang sabihin sa kanya na hindi pa nasasabi ang pagpa-file ko sa LCR. Sa araw ang appointment ko, maagang nagising ang nanay ko at naman sa ang puting blusa ko kahit hindi ko hinihiling. Sumulpot si Mama Lulu may dalang na bulaklak na daisy mula sa hardin niya, na may hamok pa. Sumakay kaming 3 sa sasakyan niya nang walang tuktok, may tahimik na namamagitan lang sa mga taong talagang may tiwala sa isa't isa. Ang LCR ay isang, 2 palapak na gusali na may nakbabakbak ng pintura sa mga poste at kumupas ng watawat sa labas. Ang empleyada ay may suot na salamin na nakasabit sa kuwintas at may mukhang isang taong nakasaksi ng lahat ng uri ng trahedyang tao sa bintanang iyon. Sinulatan ko ang form ng may diin. Kasalukuyang pangalan, Niana Romana Labador, hinihiling na pangalan. Huminto ako. Naisip ko si Lolo, si Mama Lulu, at ang aming tahanan. Isinulat ko, Niana Lulu Romana. Ang pagdadagdag ng second name ay desisyong ginawa ko doon mismo nakatayo sa harap ng counter. Hindi pa rin ito alam ni Mama Lulu. Dahilan ng pagpapalit, nais gamitin ang apelyido sa linyang ina, sinuri ito neka empleyada. Wala siyang tinanong. Sinabi lang niya kung gaano katagal ang proseso at magkano ang babayaran. Kumuha ako ang sobre mula sa bag ko, para na 3 beses kong binilang kagabi. Iniabot ko ito sa counter. Sa pasilyo, nakaupo si Mama Lulu sa isang kahoy na upuan. Ang bag ay nasa kandungan at nakakross ang nga paa. Nang makita niya akong lumabas, tumayo siya. Tapos na, sabi ko sa kanya. Niyakap niya ako nang walang sinasabi. Nanatili siyang ganun sandali, ang baba niya ay nakapatong sa ulo ko, at naramdaman ko ang pagtaas baba ang dibdib niya. Hindi na kailangan ang mga salita. Makalipas ang 3 linggo, dumating sa bahay ang notice ng approval. Pagkarating ang dokumento, umupo ako sa desk sa kwarto ko kasama ang isang puting sobre, isang pirasong papel, at ballpen. Nagpraktis ako en isang napakahabang sulat sa mga nakdaang linggo, punong-puno ang nga pahina, bawat pangako, bawat petsa, bawat pagkansela. Gusto ko siyang ipitin na parang isinasara sa kanya ang nga pader sa bawat linyang isusulat ko. Pero doon ko na-realize na alam na niya. Hindi siya kulang sa impormasyon, kulang siya sa tapang, sumobra naman si Tony, at sumobra sa kanya ang laging pagpili sa pinakamadaling daan tuwing kailangan niyang pumili. Ang mahabang sulat ay para sa taong hindi alam ang ginagawa niya. Para sa taong alam naman, sapat na ang 4 na salita. Nagsulat ako ng kalmado, walang pagmamadali. Tama siya. Hindi ako. Sinabi ni Tony na hindi. Ako kailanman naging tunay na anak. At ang 12 taong pagkawala, nga nakalimutang birthday.
at ang pagyuko niya sa sahig noong graduation ko habang sinasabi iyon ni Tony. Ang lahat ng ito ay gumawa ang trabaho nito, wala namang pinangitain si Tony. Inilarawan lang niya ang katotohanan ng mismong tatay ko ang gumawa. Tiniklop ko ang papel, ipinasok sa sobre, kinuha ko ang kopya ang approval and name change, at isinama ito sa sulat. Isinulat ko ang address niya sa harap, ang mismong address na tinitirhan niya simula nung pinakasalan niya si Tony. Dinikitan ko ang stamp ang kanto nito at nilakat papunta sa post office sa kanto. Inihulog ko ito. Umuwi ako sa bahay. Hindi ko siya tinawagan para alamin kung natanggap na ba niya. Hindi ko hinintay ang sagot niya. Ang sulat ay isang tuldok, hindi isang tandang pananong. Pakalipas ang 3 araw, umuwi ang nanay ko mula sa night shift na may mukhang isang taong nakarinig mabalita na hindi niya alam kung dapat ba niyang ikuwento. Sabi niya narinig niya sa katrabaho niya sa ospital na isinugot daw ang tatay ko sa nung nakaraang linggo dahil sa high blood at mukhang walang tulog, na iba raw ang ikinikilos nito nitong nga nakaraang araw. Wala akong naramdamang tuwa. Naramdaman ko lang yung kakaibang pakiramdam ang pagsasara ang bintana na matagal nang naiwang nakabukas. Titigil ang hangin sa pagpasok mula sa isang direksyon at magsisimulang pumasok sa iba. Kailangan yun. Pero sa simula ay may katahimikan na parang walang laman, hanggang sa ma-realize mong kapayapaan pala iyon. Nang sumunod na linggo, kinuwento sa akin ni Mama Lulu na nagsimba daw ang tatay ko mag-isa sa parokya nila, wala si Tony, wala ang bata. Nanatili lang siya sa likod sa buong misa, nang tanungin siya ang pari kung okay lang siya, umiling siya at umalis bago pa man matapos ito. Sabing taong nagkwento sa akin, mukha raw siyang taong nagbabasang sariling sentensya. Hindi na ako nahanap ng iba pang detalye, pero ang bayan ng Lukban ay may sariling boses na tipikal sa mga ganong lugar, at ang nga pader ay nakakapagsalita. Nalaman kong nag-away daw sila ni Tony ng malala yung klaseng away na yumayanik sa mga bintana, na sinabihan daw siya ang tatay ko na kasalanan ni Tony ang lahat, at nang sasagot pa sana si Tony, sinabi niya tatay ko, sinabi mo yon nung graduation niya sa harap ng maraming tao. Ibinalik lang niya sa'yo nang nakasulat kung ano ang hinayaan kong gawin mo sa kanya. Sabi nila na tahimik na lang daw si Tony sa paraang walang makakapagsabi kung gaano kalalim. Narinig ko ang lahat ni ito mula sa malayo. Hindi ko siya hinanap, hindi ko inikot ang patalim. Ang 4 na salita ay gumawa ang trabaho nito, hindi bilang isang sandata, kundi bilang isang salamin. At hindi nagsisinungaling ang nga salamin. Pwede mo itong basagin, pero ipapakita pa rin ng mga piraso ang isang bagay. Sa unang araw ko sa kursong nursing, pumasok ako sa room 204 na may bagong backpack, isang spiral notebook na wala pang sulat, at isang temporary ID na ipinrinting secretary para sa akin sa sandaling iyon niya na Romana. Nag-attendance ang prof sa simula in klase. Abad, Alvarez, Bautista, Romana. Present. Isang salita, isang apelido na 6 na araw ko palang nagagamit. Narinig ko ang echo nito sa buong kwarto, at umakma ito na parang susi sa isang kandado na matagal nang nastak. Ang babaeng katabi ko, nakulot ang buhok at may notebook na puno ng sticker si anatomy, ay nagtanong kung kaano-ano ko raw si Mama Lulu Romana, ang sikat na vlogger at manghihilot sa barangay. Tumawa ako, sabi ko lola ko siya. Sabing babae, pinagaling daw ni Mama Lulu ang ubo ang kapatid niya nun gamit ang luya, oregano, at orasyon. At na si Mama Lulu ay parang santa na para sa kanila. Naging magkaibigan kami simula nung araw na iyon. Hindi niya alam ang kwento, hindi niya alam ang tungkol sa notebook, samga pahina, samga petsa, at sa 4 na salita sa sobre. Para sa kanya, apo lang ako ni Mama Lulu na may apelidong pamilyar sa kanya. At may malinis na pakiramdam sa lahat ni iyon. Ang ganda ang bagong pangalan ay hindi nito dala ang bigat ang nakaraan, maliban na lang kung pilitin mo itong ipasok sa bagahe at bitbitin. Hindi ko ito dinala. Isang buwan pagkatapos ang approval, may dumating na sulat sa bahay. Sulat kamay sa paper, walang espesyal na sobre. Isinulat na tatay ko na pumupunta raw siya sa isang psychologist sa Maynila, balikan 2 beses sa isang linggo. Sinabi niyang alam niyang hindi sapat ang pahingi ang tawad, na hindi niya ako pinapabalik o hinihiling na magpanggap na walang nangyari,
na sinusubukan niya lang intindihin kung paano niya hinayaang mangyari ang lahat. 2 pahina iyon, mas maraming salita kaysa sa ibinigay niya sa akin simula no 6 na taong gulang ako. Tiniklop ko ang sulat at inilagay sa drawer and desk ko. Hindi ko ito tinapon, hindi rin ako sumagot, ang ilang masulat ay nararapat na itago. Hindi lahat ay kailangang sagutin. Dumating ang bagong driver's license ko isang Huwebes. Kinuha ko ito sa LTO. Pumirma ako sa digital screen, kinuha ang plastic ID, at pumunta sa bintana ng pasilyo para tingnan ito sa ilalim ng araw. Niya na Lulu Romana. Brown ang buhok, brown ang nga mata. 1,63 meters, organ donor. Mas maganda ang litrato ko kaysa sa dati. May nakiba sa reaksyon ko. Sa lumang litrato, mukha akong humihingi ng permiso para mabuhay. Dito, mukha akong taong tumigil na sa pahingi nito. Sa bahay, gusto itong makita ni Mama Lulu. Hinawakan niya ang ID, nakainat ang braso at hawak ang salamin niya sa kabilang kamay, habang mahinang binabasa ang bawat detalye. Pagdating sa pangalan, natahimik siya sandali. Tapos tiningnan niya ako na nakniningning ang mata at sinabing siguradong matutuwa ang lolo ko. Tinanong ko kung sa tingin ba niya ay approve ang lolo ko. Sabi niya, ang lolo ko raw ay taong hindi masyadong nagsasalita. Pero kapag may naaprubahan ito, papaluin niya ang lamesa gamit ang bukas niyang palat at sasabihin na ganito dapat ang takbo ang nga bagay-bagay, at siguradong iyon mismo ang gagawin niya ngayon. Nag-general cleaning akong kwarto nung weekend. Yung klaseng linis na ilalabas mo lahat at magdedesisyon kung ano ang mananatili at ano ang itatapon. Nakita ko ang hardbound notebook sa ilalim ng isang kahon, sa pagitan ng tropyo ko sa spelling bee nung grade 5 at isang koleksyon ng mga greeting cards na binigay sa akin ni Mama Lulu sa paglipas ng mga taon. Binuksan ko ito sa unang pahina. Bilok-bilok at maingat na sulat kamay. Yung sulat ng isang batang pinipilit itama ang bawat kurba. Sabi ni Papa pupunta siya sa dance program ko. August 14, hindi siya pumunta. Binasa ko ang bawat pahina. Nakiba ang sulat kamay sa paglipas ng taon, mas naging matatak, mas nakahilik paharap, mas naging akin. 43 na entries lahat. 43 na pakong pangako na nakadokumento sa tinta na naging asul, itim, violet, depende sa ballpen na pinakamadaling makuha. Sinarado ko ang notebook, hindi ko ito pinunit, hindi ko ito sinunog. Hindi ako nagbigay, ing speech tungkol sa pagiwan ing nakaran. Binalik ko ito sa lubing kahon, katabi ing tropeo at NGM ga birthday cards. Magabagay mula sa buhay ko na lumiit na para sa akin, pero hindi ko iniwanan. Ebidensya na hindi ako gumagawa ang kwento, na ang bawat sakit ay may petsa, oras, at salitang sinabi mula sa bibig. Ebidensya na binigay ko ang lahat ng pagkakataon na pwedeng ibigay. Gusto kong maging tapat sa isang bagay. Hindi ko pinalitan ang pangalan ko para saktan ang tatay ko. Pinalitan ko ito dahil ang pagdadalang ng pangalan niya ay nakakasakit sa akin. Sa tuwing pipirma ako bilang niya na labador, pumipirma ako sa pangalan ng taong nakdesisyon na pwede pang mahintay ang anak niya, na mas importante ang bago niyang buhay kaysa sa luma niyang anak, na ang walang palyang child support ay kayang palitan ang presensya niya. Sa loob ng 12 taon, naniwala ako na kung magiging mabuti lang ako, magiging mapagmahal, at magiging pasensyosa, pipiliin din niya akong makita. Hindi niya iyon pinili, at kailangan kong pakinggan niyo ito. Pakukulang niya yun, hindi sa akin. Hindi dapat kailanganing pahirapan ang isang bata ang presensya ng kanyang ama. Ang presensya ay hindi premyo, ito ay isang responsibilidad. Ang 4 na salita na isinulat ko sa liham ay hindi pahihiganti. Ito ay salamin na hindi niya kailanman kayang harapin ng mag-isa. Minsan, ang pinakatapat na bagay na magagawa mo para sa isang tao ay hayaan siyang makita ang refleksyon ng ginawa niya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari mula ngayon sa pagitan namin ang tatay ko. Baka patuloy siyang pumunta sa psikologis, baka magsulat pa siya ng maraming sulat, baka balang araw, kapag mas marami na akong naranasan sa buhay, buksan ko ang drawer na iyon at sagutin siya. Hindi ko alam, pero alam ko na kahit anong mangyari, ito ay magiging sa oras ko, sa panggalang ko, at sa sarili kong migaya kondisyon. Oktober na, nagsisimula ng makulay orange ang punong na rasa kalsada ni Mama Lulu.
Tumama ang ilong hapon sa gilid ng patio at pinapalambot nito ang tingin sa paligid. Nakaupo ako sa balkonahe niya sa isang rattan chair na matagal na nilang gamit, may hawak na salabat. Siya ay nasa tumba-tumba niya sa tabi ko, gayang ang dati. Tinanong niya ako kung anong iniisip ko. Sabi ko, iniisip ko ang lolo ko na hindi ko nakilala, at ang pangalan na dala ko ngayon. Ngumiti siya ang malawak, yung ngiting inilalaan lang niya para sa amga sandaling tunay na mahalaga, at sinabi niya sa akin na ang lolo ko raw ay taong naniniwala na ang pagkatao ay pinipili, hindi lang namamana. Tumingin ako sa langit ng Oktober. May ilang bituin na sumisilip sa kulay violet na papalubok na araw. Sa isang lugar sa likod ng ngayon, naglalakad ang lalaking nagbigay ang kanyang pangalan sa pamilyang ito ang malalakas na babae. Mahina kong ibinulong sa langit, "Hello, Lolo. Ikinagagalak kitang makilala ng tuluyan. Ako si Niana." Hinawakan ng mahigpit ni Mama Lulu ang kamay ko. Mainit ang palat niya dahil sa salabat. Ang higpit ng hawak niya ay ang mismong higpit na umalalay sa akin buong buhay ko. At iyan, para sa inyong nga nanonood, ang aking pangalan, ang kwento ko pinili ko, ginawa ko, at pinirmahan gamit ang sarili kong nga kamay. Kung minsan man kayong napilitang magdala ng pangalan, relasyon, o ekspektasyon na hindi naman sa inyo, gusto kong malaman niyo na may karapatan kayong bitawan ito. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa pahihiganti, kundi dahil sa respeto sa inyong sarili. Dahil ang respeto sa sarili ay hindi isang bagay na ibinibigay sa iyo ng ibang tao. Ito ay isang bagay na ginagawa mo, isang desisyon sa bawat pagkakataon, hanggang sa makaya mong dalhin ang sarili mong bigat. Ang pangalan ko ay Niana Lulu Romana, at sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, tuwing pumipirma ako, nakikilala ko ang taong pumipirma. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ay click ang subscribe at sabihin sa akin sa comments kung aling bahagi ang nakapagpangganga sa iyo.